Mother de Agua, yan. Yan, pwede mo na yung lahat, well. Okay. Dito lang yan. Hindi, pwede mo na pagsamahin yan sa manok tsaka sa ano eh. Ayan. So, ayan. Dahil ngayon mga kabrad kasi nasira yung shredder natin, kaya ang ginawa ni Joe, ginahit na muna ng mano-mano. Dagdagan pa well konting ano. Isang napakagandang hapon muli sa atin lahat at ngayon ay kadarating lang natin dito sa farm. Ngayon naman ang topic natin mga kabrad ay kung paano tayo magpakain ng ating mga alagang manok, baboy gamit yung ating Madre de Agua. Tapos yung gamit din yung sapal ng taho. Ito mga kabrad yan. Ito yan. Ito naman panghalo natin to sa native. Unahin natin well yung sa ano, yung sa manok. Oh. Kahit sa native, pwede rin yung sa native. Bumili na ako well ng ano, pampurga. Meron ka pa pala? Ito, tabi mo. Baka makalimutan mo kasi. Ito, itabi mo. Ano yung natin? Yung unang sa ano, sa native. Oh. So ito mga kabrad yung ating Madre de Agua na pinitas tangin na ni Joel at saka nakapagayat na siya. Ito yung gustong gusto ng ating mga alagang manok. Ito naman, pwede na natin rektang pakain to sa ating native na native pig ito, yung Madre de Agua. Tapos ito naman, meron tayo rito konting Madre de Agua na ginahit ni Joel. Pwede naman din itong isama natin din to sa pagkain ng ating mga manok or sa baboy, pwede rin yan. Ito. Harap. So ito mga kabrad, kung meron kayong mga pananim na Madre de Agua, ito pwede natin ito pakain dito sa ating mga native. Pwede rin ito sa mga puti. Ito mga kabrad yung ating Madre de Agua. Ayan. Makapansin yung malago. Ito pa pwede ito mga kabrad. Kung di dito sa patiner, pwede rin dito sa ating inahin na native. Ito. Ayan. Ito yan yung lalo na kung marami tayong Madre de Agua. Ito malaki na ipitipid natin dito mga kabrad sa ating mga alagang baboy. Pagka yung pangkainin natin sila ng Madre de Agua. Ito naman dito mga kabrad. Ito. Lagyan mo ng balisapan ng taho. Ito. Tapos lagyan natin ng konting starter. Yan. Well, dagdagan pa ang konti. Wala pang timpla mga kabrad dyan. O sige well. Ngayon, salin mo yan dito. Ito mga kabrad, salin yung ginayat si Joel ng Madre de Agua yan. Yan, pwede mo na yung lahat well. Okay. Dito lang yan. Hindi, pwede mo na pagsamahin yan sa manok tsaka sa ano eh. Ayan. So, ayan. Dahil ngayon mga kabrad kasi nasira yung shredder natin, kaya ang ginawa ni Joel, ginahit na muna ng mano-mano. Dagdagan pa well konting ano, sapal. Ayan. Okay. Ayan, okay na yan. Yan, para mga kabrad makatipid tayo nang hindi tayo puro pig. Nagamit natin yung Madre de Agua. Nalagyan natin sila ng sapal ng taho. Puro lang naman yung sapal ng taho dito mga kabrad. Dito ang isang sako rito. Yung sakong maliit siguro nasa mga 130. 130 ka na no? Yung sapal ng taho natin dito. Ayun mga ganon. So ayan mga kabrad. Yan ito yung mga technique na ginagawa natin para dito sa ating mga alaga, manok, bibe, sa ating mga baboy na native.
Ngayon, lapakain natin dito yan sa ating native muna. Dito sa native, at saka doon, itong native natin fattener nito, yung mga breeder natin na ginagawa natin breeder, at saka doon sa mga inahin. Ayun, wala sa, ay, yung pantakal mo. Hindi, pamurgi na anak ko. Ha? Pamurga? Ito mga kabrad, ayan, pinapakain natin dito sa ating mga native. Ayan. Tapos, doon sa mga inahin naman, well, sa inahin. Inahin na native. So, ayan. Ito ang pinakain natin nito mga kabrad, kaya sinasabi ko mas madaling alagaan ng native pig dahil ito nga sa ganitong prosesong ginagawa natin. Ayan mga kabrad, oh. Pero dito sa ating mga inahin na puti, yan, ang gagamitin natin talaga pidge. Yan. So ito mga kabrad, pupurgahin lang natin itong ating mga native. Up. Ito, hinalo natin dito yung ano. Tapos, papaibabaw naman natin dito sa ating nilagay na pagkain. Yan. So ito kasi mga kabrad ngayon ang ginagawa namin technique ni Joel. Kada isang buwan pupurga tayo. Hindi, ito. Ito naman sa puti. Okay. Ayan. Ito yung lalo pagkain. Ito kasi po, ito kailangan na itong purgahin. Yan. Ganito mga kabrad kung bakit tayo nakakatipid sa ating mga alagang native dahil sa ganitong proseso ginagawa natin. At yun nga, sabi ko nga, mas madaling alagaan ng native. Kahit unang-una, hindi sila maselan. Pangalawa, ang pagkain nila, yung pwede mo silang pakainin ng ganito ng mga gulay o yung kumukha nga nito, kung meron kayong mga pananim ng Mother de Agua, haluan nyo na sapan ng taho at saka nung konting peach. Yun lang mga kabrad, malaki may titipid natin doon. Pero tingnan nyo naman yung ating mga alaga. Ayan. Mga matataba, magaganda katawan. Ito. Importante yun mga kabrad, yung mga ganong diskarte. Ayan. Yung sa mga manok naman natin, ganun din. Pinaluan natin yung kanilang peach ng Madre de Agua at saka ng sapan ng taho. Ayan. Panibagong timpla naman to ni Joel. Sa inahin naman, ang ginagawa naman natin, ito, puro. So, ang ginagamit natin dito, pang-breeder talaga sa mga inahin. Ayan. Tingnan nyo mga kabrad, konti na lang, bilis. Pero dito sa ating mga puti na inahin, ang ginagamit natin talaga dito, yung purong breeder na pidge, yung ginagamit natin. Pero dito sa ating mga native, yan nga, ang hinaluan natin ng giniling na Madre de Agua, sapan ng taho at saka ng konting pidge. Yan mga kabrad, yan ang ginagawa natin. Araw-araw yon. Pati sa ating mga alagang manok at bibi, pabo, yung ganun din. Ano yung mga kabrad, yung nilapag natin, naubos ng agad. Ito naman, yung pangalawang timpla ni Joel, para doon sa mga inahin natin na nandun sa kabila. Pero ito, bibigyan pa rin ni Joel yan, yung ating inahin mga manok. Kaya tingnan nyo naman mga kabrad, yung ating mga alaga, lulusog. Ito naman, breeder ang ginamit ni Joel para sa mga inahin nating native. Doon.
Doon ako nang papakain doon sa mga ano doon. Doon. Sige. Ayan, ito mga kabrad. Ayan. Sisame pa rin yung timpla natin mga kabrad. Sapan ng taho, tapos konting peach. At ang kawin niya, inahaluan natin ng Madre de Agua. Ayan mga kabrad. So, ayan. Kagad mga kabrad. Pero tingnan nyo naman, kagad umaalsa yung mga tiyan ng ating mga alaga. So ayan, pinakain naman ni Joel dito yung ating mga inahin. So ito yung ating ito breeder naman ang hinalo natin dito mga kabrad. Dahil ito papadede at ito mga inahin. Ito kamukha nito, ito buntis na rin natin si Brown. Ito ayan. Tsaka yung ating dalawa nananabahan si Taba. Ayan. Ito yung barako natin mga kabrad. Tapos ito rin yung ating isang inahin. Ayan. At ito naman yung ating mga anak. Ito mga kabrad yung ganitong inahin natin. Ang hinalo naman natin breeder tapos yung sapal ng taho. Ayan. Kaya sinamahan din natin Madre de Agua yung breeder tsaka yung taho. Sapal ng taho tsaka yung Madre de Agua. Pero yung patiner, ang ginagawa naman natin doon, starter, hog starter, sapal ng taho at tsaka yung ating Madre de Agua, yan ang ginalagay natin. Din mga kabrad sa ating mga alagang manok, bibe, pato, yan ang ginagamit natin pakain sa kanya. Araw-araw yon. Ang pakain natin sa kanila, hindi sila purong pigs. Lalo na sa mga manok natin tsaka sa native na baboy, hindi. Ang ginagamitan natin sila ng konting pigs, konting sapal ng taho, at tsaka hinahaluan natin sila ng Madre de Agua. Ayun mga kabrad. Ganun lang kasimple mga kabrad yung ginagawa natin para tayo makatipid sa patuka ng ating mga alaga at saka sa pakain ng ating mga alagang native na baboy. Yun lang mga kabrad. Kailangan pagka tayo ay nag-aalaga ng mga baboy o anuman ng hayop, kamukha ng manok, bibe, importante na meron tayong mga pananim na Madre de Agua sa paligid natin para at least kahit papano, yun yung mga magiging maililes natin doon sa konsumo ng ating mga alaga. Ayan, kamukha niya mga kabrad. Yung ating mga native na to, naubos na yung pagkain nila nandito at saka yung nandun, at binigyan pa natin sila ng dagdag na pagkain ng Madre de Agua. Yan. So, yun ang malaki na ititipid natin mga kabrad. Sabi ko nga, hindi natin kailangang laging commercial feeds para dito sa ating mga alagang native. Dito sa ating mga puti, pwede yun. Kasi pag hindi natin naman sila kamukha, hindi kamukha ng mga native kasi yung puti. Ang puti kasi medyo may kahirapan talaga alagaan dahil kailangan sa kanila commercial feeds ang pagkain nila. Pwede silang bigyan ng Madre de Agua, yun lang, mga Madre de Agua, parang pinakagulay nila. Okay lang yun, walang problema. Dito kamukha sa native, dito malakas silang kumain pagka yung mga ganun, yung merong kasamang konting pigs at saka yung sapal ng taho at saka yung Madre de Agua. Hindi na nga natin sila nilalagyan ngayon ng molasses kasi medyo mahal na rin ang molasses ngayon. Pero pag paminsan-minsan, yun, pagka meron tayong pineperment, yun, naglalagay tayo ng molasses. Kaya yun mga kabrad, yun lang yung isang bagay na lagi kong paulit-ulit at siguro hindi lang naman ako sa mga nagbababoy din na nakaka-experience na ng ganito. Kumbaga parang share-share lang. Ganun lang para tayo makatipid. Hindi natin kailangan dumepende sa commercial pigs lalo na kung mga alaga natin mga native pig. Ganun din sa ating mga alagang manok, bibi, pato, pabo. Yan. Yun lang mga kabrad at salamat sa lahat at may panibago na naman tayong kahit papano na i-share sa ating mga kabrad. Kaya muli, magandang hapon po at God bless po sa ating lahat.